Sige, may buntag sa tanan. Mga tatak.
One thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand.
O akong gihangyo si Pastor Franklin para sa pag-ampo. Gamahanan og balaan nga amahan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ginoong Dios, salamat kaayo sa dako nga pribilehiyo. Kani maluwas pasaylo ang tanan nga mga sala. Makabaton sa kinabuhi nga dayon. Makabaton sa balaan nga espiritu. Makabaton gyud Ginoo sa kaning imong gingharian. Salamat kaayo Ginoo Dios ani nga mga kasiguraduhan ug ani nga mga espirituhanon nga mga panalangin. Aron din namin Ginoo pagkinabuhi sa daan nga pagkinabuhi nga dunot. Gamanan og balaan nga amahan. Ako Ginoo Dios naghangyo pasaluon ang tamin nimo sa among mga kalapasan, nimo sa mga aming labay nga mga takna. Amahan ako nagaampo diha kanimo. Panalangin nin taong kini nga panagtigom karon Ginoo. Lord, salamat sa pagdana mong tanan dinhi nga nagkahiusa mi karon dinhi. Akong giampo Lord nga tabangan nimo nga dinhi mahimong sa lingkapaw. Aming tanan. Bayan matagusa nga naiputli nga mga kasing-kasing nga maminaw sa iyong balang nga pulong, pakikuyog sa mga igsuon sa pagtuo. Dili kay dunay mga dautan nga mga panghunahuna. Mga dautan mga panghunahuna nga usa ug usa. Di gina makiangayon amahan. Ginoong Dios ako nagaampo. Kahinaot imong tabangan na matagusa nga magbaton gyud og pagtahod sa imong pulong. Gugma sa mga kaigsuonan, dili Ginoo maghatag og laing atensyon adto sa mga manghitabo Ginoong Dios nga pakabaldas amo ang pagpaminaw sa imong balang nga pulong. Amahan akong giampo diha kanimo. Tabangan matagusa nga maminaw inubanan gyud ang pagpanabot. Tabangan matagusa Ginoong Dios nga patigbabaw gid ang kalinaw. Ug tabangi ang taon naman imong lagad sa pagwalis imong balaan nga pulong nga mawali ang kamatuoran. Tabangi Ginoo nga matagusa mapanalanginan, makakatkon, maligpon ug mudawat sa mga pagbadlong ug mudawat sa tanan nga panalangin nga imong Ginoong ipaambit namo karong buntaga. Amahanan og balaan nga amahan. I-preserba rin ta aming tanan samtang naghimo ni nga panagtikon karon. Ginoo mo niya mo hangyo diha kanimo. Dinagi lamang sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus nga mo manluluwas. Amen. Amen. Atong paminaw ng halal nga awit sa mga bata.
People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we realize that He must give our lives, for we will need the Lord. People need the Lord. Amen. Maayong buntag sa ato ang tanan. Paglihan nato ito ang mga Biblia. Kaduhang libro sa mga hari, Kapitulo 11. Dili magkuha og parta, ipusa na palihog ang parta. Mga bata, ipusa na palihog wala. Kanyari para magkuha. Aga sa parta, ipusa na ang parta palihog. Chapter 11, verse 1. Karon sa nakita ni Atalia ang inahan ni Ochozeas nga ang iyang anak nga lalaki namatay. Siya mibangon o gilaglag niya ang tanang kaliwatan nga harianon. Apan si Josaba ang anak nga babae sa hari nga si Joram. Igsuon ni Ochozeas, ikuha kang Joas, ang anak nga lalaki ni Ochozeas, o gikawat siya gikan sa mga anak sa hari nga gipamatay. Siya ug ang iyang iwa ug gibutang sila sa sulod alang sa higdaanan. Alang sa higdaan ug gitipigan siya gikan kang Atalaya mao nga wala siya mapatay. Ug siya diha uban kaniya gitipigan sulod sa balay ni Jehova sa unom ka tuig. Ug si Atalia naghari sa yuta. Ug sa ikapito ka tuig si Joyada nagpaadto og gidala ang mga kapitan sa tinagatos sa mga magpapatay ug sa magbalantay. Ug gidala sila ngadto sa balay ni Jehova. Ug sila naghimo og usa ka pakigsaad uban kanila.
ug nanumpa kanila dito sa balay ni Jehova, ug mipakita kanila sa anak nga lalaki sa hari. Ug siya nagsugok kanila nga nagaingon, kini ang butang nga buhaton ninyo. Usa sa ikatulo ka bahin kaninyo nga mianhi sa adlaw ay papahulay, mahimong mga magbalantay sa balay sa hari. Ug ang ikatulo ka bahin adto sa ganghaan sa sur. Ug ang usa ka ikatulo ka bahin sa ganghaan luyo sa magbalantay. Busa kamo magtuman sa pagbantay sa balay, ug mahimong nga usa ka kaulangan. Ug ang duha ka panon kaninyo bisan ang tanan nga mangadto sa adlaw ay papahulay, magabantay sa balay ni Jehova libot sa hari. Ug maglibot kamo sa hari, ang tagsa-tagsa katao may mga hinagiban sa iyang kamot, ug katong mosulod sa mga talay ipapatay siya. Ug mag-uban kamo sa hari sa diha nga siya mugula, ug sa diha nga siya mosulod. Verse 9. Ug ang mga kapitan sa tinagatos naghimo sumala sa tanan nga gisugo ni Joyada ang saserdote. Ug gidala sa tagsa-tagsa kanila ang iyang mga tao. Katong nanganha sulod sa adlaw ay papahulay. Uban ni atong manggula sulod sa adlaw ay papahulay, ug nanganha kang Joyada ang saserdote. Ug ang saserdote naghatag ngadto sa mga kapitan sa mga tinagatos, sa mga bangkaw ug sa mga taming nga kang David kanhi nga didto sa balay ni Jehova. Ug ang mga magbalantay na nagtindog ang tagsa-tagsa katao, uban ang iyang mga hinagiban sa iyang kamot, sukad sa tuo makilid sa balay ngadto sa wala ubay sa halaran ug sa balay sa paglibot duol sa hari. Unya iyang gidala ang anak nga lalaki sa hari, ug gibutang sa ibabaw kaniya ang purong-purong ug gihatagan siya sa pagpamatuod. Ug ilang gihimo siya nga hari, ug gidihugan siya ug gipakpak nila ang ilang mga kamot ug nanag-ingon, mabuhi ang hari. Ug sa pagkadungog ni Atalia sa kasaba sa magbalantay ug sa katawhan, siya miadto ngadto sa katawhan sa balay ni Jehova. Ug siya mitan-aw, ug ania karon ang hari nagtindog tupad sa haligi, sumala sa nabatasan, ug ang mga kapitan ug ang mga trompeta tupad sa hari, ug ang tibuok katawhan sa yuta nagkalipay, ug nanagpatunog sa mga trompeta. Unya gigisi ni Atalia ang iyang mga sapot ug misinggit, luib, luib. Ug gisugo ni Joyada nga saserdote ang mga kapitan sa tinagatos nga gisaligan sa panon, ug miingon kanila. Ipataliwala siya gikan sa mga talay, ug siya nga magasunod kaniya imong pagatibason sa pinuti. Kaya ang saserdote miingon, ayaw siya pag ipapatay sulod sa balay ni Jehova. 16. Busa ilang giiwayan siya, ug siya miagi duol sa alagian sa mga kabayo ngadto sa balay sa hari, ug dito siya gipatay. 17. Ug si Joyada naghimo sa usa ka pakigsaad sa taliwala ni Jehova ug sa hari ug sa katawhan nga sila mahimong katawhan ni Jehova sa taliwala usab sa hari ug sa katawhan. Ang tibuok katawhan sa yuta nangadto sa balay ni Baal, ug gigunob kini. Ipanggunob ang iyang mga halaran, iyang mga larawan nga nangadugmok dayon, ug gipatay si Matan ang saserdote ni Baal sa atubangan sa mga halaran. Ug may mga punuan nga gitudlo sa saserdote sa balay ni Jehova. Ug yang gidala ang mga kapitan sa mga tinagatos, ug ang mga magpapatay, ang mga magbalantay ug ang tibuok katawhan sa yuta. Ug ilang gidala ang hari gikan sa balay ni Jehova. Ug dito moagi sa ganghaan sa magbalantay, adto sa balay sa hari. Ug siya milingkod sa trono sa mga hari. Busa ang tibuok katawhan sa yuta na nagkalipay, ug ang syudad malinaw, ug si Atalia ilang gipatay sa pinuti dito sa balay sa hari.
dinalang takuto. So mga Kristohanon, karon gidata sa writer sa pangitabo sa gingharian sa Juda. Ang atong gipamalandungan miagi ang nahitabo sa gingharian sa Israel. Ang hari sa Israel. Karon gidata karon sa writer sa pangitabo sa gingharian sa Juda. Di ba? Ipatay si Ahaziah o Ochoseas. Ipatay ni Jehu. Kaya nakikuan siya ni Ahab. Ang anak ni Ahab, yung asawa. Nagsunod siya sa pagsimba ni Baal. Ang gingharian sa Juda natakdan sa pagsimba ni Baal. Sa dihang namatay si Ahaziah, ang mama ron maoy ning puli. Gihurot niya pamatay ang mga sumusunod, ang mga kaliwat sa hari. Si Atalia mao ang ning hari. Nagbuot si Atalia na siya ang mahimong hari. Naay usa ka babay, likan ako iyang pangan, si sa verse, likan ako iyang pangan, kay importante pud ni siya. Josaba. Si Josaba, ang anak na babae sa hari nga si Joram. Igsuon ni Ochoseas. Kuha niya si Joash, ang pinakabata na salbar niya, ang anak na lalaki ni Ochoseas, ang sumusunod unta. Nagkaroon tayo, naman no tayo sumusunod yun nga hari, ipampatay man ni Atalia. So, si Josaba, nakakuha siya sa bata kaayo nga si Joash, dayon iyahaning gisud alang sa ingon diri gibutang sila sa sulod alang sa higdaan. Verse 2. Gibutang sila sa sulod alang sa higdaan. O gitipigan siya gikan kang Atalia o mabala siya mapatay. So, si Josaba nakakuha sa usa sa anak, itago niya, dayon dito niya gihipos sa balay ni Jehovah, sa templo niya gipahipos sa sacerdote na si Joyada. Okay? Dito nagdako ning bataa 6 years. So pagka 7 years old aning bataa, nakahukom si Joyada nga panahon na nga ibalik sa trono ang tinuod nga hari. Ipatawag niya ang mga kapitan sa mga sundao, mga warrior, na ay mga shield, na ay mga spear, na ay mga espada. Ipatawag niya, ipagwardyahan ang tibuok, templo, mga entrance. Ano man, iyang gi-anoint, gi-declare si Joash kahari. Kaya naabot naman siya siyang saktong edad. 7, kabataa pa, no? So munang naiuban nagduda nga possible ang 7 mo ni ang edad sa accountability. Uning idara nga ang bata pwede na siya manubag. Nagduda kay si Joash, number sa Ginoo 7, perfect number. So nagduda nga possibly ang 7 edad. Pero bata po kayo mga Kristohanon, 7 anyos maghari na siyang sugod sa Israel. Pero ang ayan man sa yun, kay iya man yun trono, kay isa iya maning amahan. Di man si Atalia ang rightful aning hari. Dayon sa diyang gideclare na ni Joyada, ang hari si Joash, namiyagit ang mga tao, mabuhi ang hari, ang hinaot. Dahil mo naglangas na naitabo, si Atalia, nakadungog, ning adto dahil siya, o siya pa niingon nga luib, imagine, siya pa niingon nga giluiban siya, nga siya manggani ang namuli sa trono, pinaagi sa pagpapatay sa mga kaliwat sa hari. Kaya siya pa niingon, giluiban ko. Okay? Akuan-kuan dahil si Atalia pa, victim dahil si Atalia, giluiban ko, nga ikaw man ang nagluib. No?
Mga Kristohanon, ipapatay si Atalia, abot ayan judgment. E di man siya ang tinuod yung hari, na muli raman siya sa man to iyang gibuhat. Ipapatay si Atalia ug unya si Joash. Sa English, yung name Joash, Joas, o naman Luas, no? Joash, nagsugod sa paghari sa bata pa lang. Pero may imagine iya, biyaning apo. No? Iyahan ni mga apo ang iyang gipapatay. Kaya si Atalia, mama maning Ochoseas. Yang apo, yang gipapatay tanan. Nagari na ay nasalbar. Nagikuha ni Josaba si Joas. So, medyo kuhan na story, thrilling na story, no? Ano man, ang kanyang pag-ilog sa trono, para makayong kapare-pareho sa mga nasa salida, na ay bata gihipusan, kasi ang tinuod nga hari, kuhan din kayo sa nga tanan, dramatic kayo sa nga tanan, nga pangitabo. Mga Kristohan, narita sa ito ang mga pagpaniid aning istoryaan ni. Atong tanawon mga Kristohanon ang kanisiyang karakter na si Joyada. Okay? Ang saserdote, ang pari, or ang gamit sa term pari, ang saserdote, ang naghalad, sa word palanggaan na saser, ang maghahalad sa balaan ng mga halad. Okay? Siya niya sa templo. So legitimate kaliwat ni Levi. Okay? Mga Kristohanon, giilan ni Joyada kinsa gyud ang tinuod nga hari. Wala siya mawagtangi sa panglantaw kinsa ang tinuod nga hari sa Juda, bisan pa og naay lain diha nga naglingkod sa trono nga nangilog lang dahil naasad siya propeta, mga alagad, si Matan, alagad ni Baal. Nasa ang alternative nga sistema. Naadri ang templo sa Diyos nga ang saserdote si Joyada, tapos dito ang templo ni Baal, sila si Matan, ug ang ilahang hari-hari nga si Atalia, naghimo sila ilang sistema, ipanguluhan nila ang gingharian sa Juda sa pagpakasala. Pero si Joyada, wala siya mawagtangi sa panglantaw kinsa gitinuod nga hari. So, yan gisagop si Joash, dito niya gipatago sa templo. Kaya ang templo, imagine mga Kristohanon, ang law, wag may pwede makasunod diha lain. Ang mga saserdote ramang yun. Okay? Then si Joyada, diha gitago. Ano man, wag may makasunod diha. Diha gitago. Wise kayo nga move. Diha gitago ang hari. Na may lain. O na may lain nga hari, siya naman lang yun eh. Okay? So wala mawagtang. Ang uban mga Kristohanon, kabantay mo, kung nanaga nilain nga hari nga mulingkod sa trono, musunod naman lang. Musunod naman lang. Pero si Joyada, ang saserdote, yung follow siya sa rule sa Ginoo, na ang maghari sa Israel, dili pwede magbuot lang siyang kaugalingon. Kinahanglan ang katugitong gi-authorize sa Ginoo. Ang gi-authorize, ang gitagaan sa Joseas, ang mupuli dapat ang natural nga order, ang iyahang anak. Okay? So, ning-follow si Joyada, isang nanay naglingkod lain diha, wala siya mawagtangi sa panlantaw, ang tinuod nga hari kinsa gyud, wala yang gisagup hangtod siya gyud ang nag-coronate abot sa punto mayag yung magawas nga mao gini ang ilhon nga hari. Number 2, giprotektaan yun ni Joyada ang tinuod nga hari. Imagine, iksabot-sabot yun siya ani sa mga kapitan, sa mga sundaw. Nagiksabot-sabot yun na siya ani sa mga pilado nga mga magugubat, mga guards sa gingharian. Ipagkuha niya ang ilahang mga loyalty, ang mga conversation, ang mga istorya ani mga Kristohano, pwede siguro daghana, pila ka mga meetings siguro ani ang hitabo, nakig-meet si Joyada sa mga chief, sa mga captain, naraman ako ang hari, mo swear ka, mo defend ka niya, loyal ka sa tinuod nga hari,
Possible ang answer, una adi ay diyang hari. Di ay napadayin habilin diya ang tinuod ay, sige, musunod nga na, kaya muna ang ngayon, sige, mulaban nga na, ingna lang mi. Kaya ako rin mudaan ni mga sundao na rin uban, musunod rin ako. Siguro muna ang mga conversations nila sa mga military, ay sabot-sabot nga, umuog yun ang tinuod na itong hari, di na tinuod nga hari ni si Atalia. Kung rebuild ita, sige, huwaton lang nato, hindi ka 7 years old niya, sige, magpaibot lang itang tanan. Ang mga conversations ani mga Kristiyano pwede siguro naghanay. Si Joyada ang nag-lead. Ang iyang goal, proteksyonan ang king. Ang tinuod nga king. Number 3, mga Kristiyano, gialagaran yun ni Joyada ang tinuod nga hari. Imagine, siya ani nga to ang possible naghatod sa pagkaon, ang nagmatuto aning bataa. Ikan sa pagkabata ni hatod siya pagka 7 years old. Nagbantay dito, mura siya si Samuel na dito sa templo ng trabaho. Doon sa mga pongs Ginoo, so possible kani si Joash, buhong kainis Bible story dito sa templo, sige istorya about sa mga law, malaod sa Ginoo, according sa Deuteronomy, kanang ipatudlo din sa mga bata. Buhong, munang, dili kahibong ning bataa nga naghari ni siya nga tarong. Ano man, matutok ni siya dito sa templo. Si Joash. So mga Kristohanon, giilag yun ni Joyada kinsang tinuod nga hari, giproteksyonan yun niya ang tinuod nga hari, o gialagaran yun ni Joyada ang tinuod yun nga hari, hangtod sa panahon yun nga gibutang na yun niya sa trono. Ning serbisyo yun si Joyada. Ulba ning gibuhat ni Joyada, pwede ba siya ipapatay ani ni Atalia? Kasi Atalia, nabiya siya, lahi diri nga, Ginoo si Baal, o iyahang mga ulipon, o iyahang propeta, iyang pari-pari sa naasam naman si inana, kani si Joyada, sa Ginoo ni siya nga sacerdote, pwede na bagi kanina ipapatay, labi na makibaw siya, napanihari diya nga lehitimo. Pwede gid kaayon. So gibutang ni Joyada, yan kaugalingon sa peligro, sa pag-ila sa hari, sa pagprotekta sa hari, sa pag-alagad sa hari. Mga Kristiyano, makiyong tangilngig sa ning gibuhat ni Joyada. Okay? Indot, talanawon, sundunon, katunanan, indot nga ihimplo. Labi na nato karon nga mga Kristohanon magtanaw ta ba? Indot nga kalidad, indot nga kinaiya, indot nga sundunon. Okay? Mga Kristohanon, indot sundunon kay ngano, ang ayan sundunon kay ngano kita karon na atay hari nga mao si Ginoong Kristo Jesus. Adayon ta sa tuang mensahe. Mga Kristohanon, makakuan kita direk pagtulon ani Joyada kay naa sa ta karon sa sitwasyon diin naa kay tinuod nga hari. Kinsa si Ginoong Kristo Jesus ang hari sa tanan. Unang Timoteo chapter 6 verse 14. Unang Timoteo chapter 6 verse 14. Nga bantayan mo ang sugo sa walay buling, sa walay ikasaway, hangtod sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo, nga sa iyang kaugalingong mga panahon, magapadayag, kinsa ang dalaygon ug ang usa lamang nga makagagahom, ang hari sa kaharian ug ang Ginoo sa kaginoohan, nga mao lamang ang walay kamatayon, nga nagapuyo sa kahayag nga dili maduol, nga kaniya walay bisan kinsang tawo nga nakakita, bisan arang makakita, kaniya ang pagkahalangdon ug ang kagamhanan nga walay katapusan. Ang Kristohanon, si Apostol Pablo nagtambag rin Timoteo, yun si Apostol Pablo Timoteo, bantayig yun na mga sugo ha, nga walay buling, buti pasabot, pagtuman sa sugo, nga walay sagol-sagol kabuang, nga walay ikasaway, hangtod madayag ang atong Ginoong Hesukristo. Imagine mo, morasak sa katong Joyada ba? Alagaran yun niya, gialagaran yun niya, hangtod gipadayag si Joash. Amogid ang hari at tinuod. Wala sa iyon anak mga Kristohanong karon ba? Alagad tag maayos Ginoo,
alagad tag maayo sa Ginoo hangtod moabot gyud nga madayag sa Ginoong Kristo Jesus pagkanindot anang adlaw. No? Pag-alagad nga usahay ibutang pa nato atong kaugalingon sa peligro. Sama ni Joyada ang gibutang iyang kaugalingon sa peligro. Gihimo ang tanang paningkamot sa pag-atiman gyud sa bata nga hari hangtod na dayag gyud sa pagka 7 years pag ikapito nga tuig. Taas. Ano? O sa kita karon mga Kristohanon, pag-alagad yun nga walay maniguro nga walay dili ta masaway, walay buling maningkamot hangtod badayag si Ginoong Kristo Jesus yun. Pila ka years, wa ta kay baw pila pa ka years, basta kay hangtod moabot si Ginoong Kristo Jesus. Ni usahay mabutang patong kaugalingon sa mga peligro tungod aning pagpangalagad sa atong hari na si Ginoong Kristo Jesus. Bantay mo mga Kristohanon, labi na sama ni kanang maglakaw-lakaw ta, magsangyaw ta, kay mo, ibutang nato atong kaugalingon anak mga Kristohanon sa peligro. Peligro, ikan sa mga tao, walay pagtuo, nga magbugal-bugal nato, nga ipakaminos ta, nga pakauwawan ta, nga yamiran ta, nga sawayon ta, nga ipakabuang ta, tungod kay nagsangyaw ta kabahin ni Ginoong Kristo Jesus. Nga maurag yun ang manluluwas ug wala nagyulain. Nabatsagan sa mga bata na nga feeling kapoy, kulba, uwaw. Maunay imong posisyon. Ibutang nimo imong kaugalingon anak nga posisyon mga Kristohanon kay nag-alagad ta sa buhi nga hari hangtod nga makita nato siya. Samang Joyada hangtod nga madeklarar siya nga hari si Joash. Simuni ang ato ang kinabuhi mga Kristohanon. Kay ang kani si Ginoong Kristo Jesus muni atong hari. Si Ginoong Kristo Jesus mauni ang atong hari kay siya gyud ang tinuod nga hari. Ang hari yung dire hari sa kaharian ug ang Ginoo sa kaginuuhan. Revelation 17:4. 17:14. Revelations pinadayag bugna chapter 17 verse 14. Pinadayag chapter 17 verse 14. Makigubat kini sila batok sa karnero ug pagadaugon sila sa karnero kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug hari sa mga hari ug ang mga kauban niya mga tinawag ug mga pinili ug mga matinumanon. See? Unsay title dire ni Ginoong Kristo Jesus? Manaog kunoon niya siya sa katapusan nga panahon. Dayon ingon dire kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug hari sa mga hari. Dayon chapter 19 verse 16. Chapter 19 verse 16. Ug sa iyang panapton ug sa iyang dapi-dapi nahasulat kini nga ngalan, hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Inamdom kong Moses, namutana siya, unsa may ngani mo Ginoo nga ako ikapaila-ila sa mga tao. Ingon siya, ako mao ako. Unsa siya? Kung unsa siya mao na siya. According diri iyang ngalan unsa siya? Hari sa mga hari o Ginoo sa mga ginoo. Okay? Mao na siya. Ang Kristohanon, Matthew chapter 5 verse 34, ablihin diha. Matthew 5:34 o 35. An ako nagaingon kaninyo, nga sa bisan unsa nga pagkaagi,
Dili gayud kamo manumpa bisan tungod sa langit kay mao ang lingkuranan sa Dios. 35. Bisan tungod sa yuta kay mao ang tungtunganan sa iyang mga tiil. Bisan tungod sa Jerusalem kay mao ang lungsod sa dako nga hari. Mga Kristohanon, ang kaning Ginoo nga atong gialagaran, hari ni ang langit iyalang ng lingkuranan, ang kalibutan iyalang ng tumbanan. Imagine i-describe diri mga Kristohanon ang gidakon, ang gilapdon, ang pagka-supreme sa iyahag yung pagkahari. Na ang earth, imagine, tumbanan rade niya, ang langit lingkuranan niya. Imagine na ang description ng Kristohanon. Hebrews chapter 2 verse 7. Hebrews chapter 2 verse 7. Gibuhat mo siya nga ubos ug diutay lamang kaysa mga manulunda. Gipurong-purungan mo siya uban sa himaya o kadungganan. O gipahaluna mo siya ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot. Gisakop mo ang tanang mga butang sa ilalom sa iyang mga tiil. Kaysa pagsakop niya sa tanang mga butang, wala siya gibiyaan nga wala isakop kaniya. Apan karon, wala pa nato makita ang tanang mga butang nga nasakop kaniya. Apan nakita nato ang gihimong ubos ug diutay lamang kaysa mga manulunda. Bisan si Jesus, tungod sa pag-antos sa kamatayon, gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan aron nga tungod sa grasya sa Dios, pagatilawan niya ang kamatayon alang sa tagsa-tagsa tao. Mga Kristohanon, i-describe diri si Ginoong Kristo Jesus nga gihimo kuno siyang ubos pa kaysa mga manununda. Gihimo siyang ubos pero gipasakop diha kaniya sa ilawom sa iyang mga tiil, pero di pa nato makita kuno karon nga nasakop ang tanang butang nga niya. Si Ginoong Kristo Jesus ang atong hari, ang hari sa tanan nga mga hari. Ning naog aning kalibutan na ingon nga ulipon, dili ingon nga hari, na naog aning kalibutan nga ulipon. Nagpakamatay dito sa krus para nato. Ug muna nga ato makita nga naghari papunuhay karon. Ang mga tao pa aning kalibutan na, ang mga kagamahanan pa aning kalibutan na. Wala pa nato makita nga ang Ginoo gid mo'y naghari sa tanan, nga hawak, ano bitang siya gid nagmando sa tanan nga mga nasod. Di nato makita pa na sa pagkakaroon ingon diha. Di pa nato makita nga nasakop kaniya. At di nato makita ang tanang mga butang nga nasakop kaniya. Di nato makita gyud. Pero sa Bible mga Kristohanon, nagpadung ang adlaw nga manaog unya sa Ginoong Kristo Jesus ug manay giningon katong gibasa kaganina. Nga madayag na gyud siya sama ni Joash, sama sa gihimo ni Joyada. 6 years kahilom lang gid sila nga na sila hinipusan nga hari, gialagaran nila. Then 7 pagka nabito ka tuig ding gawas na dayag na gyud ang tinuod nga hari. Usad ni karon mga Kristohanon, si Ginoong Kristo Jesus muralag ulipon, gidaw-daog, giaway, gitamay, pero muabot ang panahon, lignaog niya ang himaya sa iyang pagkahari, dayag na gyud unya ayo sa nga tanan mga Kristohan. Nga makakita gyud kuno ang tanang banay sa yuta nga manaog yun si Ginoong Kristo Jesus. Manaog gyud siya. Makita gyud unya na ang himaya sa usa ka hari. Nangilingig yun kay nga hari. Makita po niya yun na. So mga Kristohanon nga, kita karon alagad sa manidjoyada, ialagaran ang hari nga nabutang sa peligro. Abot na ginoon ng panahon nga mutumaw ginoon niya si Ginoong Kristo Jesus. Ang mga mago ning ilan niya nga hari. Matthew chapter 2 verse 1 to 3. Matthew chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3.
Ug sa natawo si Jesus sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, ania karon miabot sa Jerusalem mga mago gikan sa sidlakan nga nagaingon, hain ang natawos nga hari sa mga Hudiyo. See, grabe kay nga statement nila. Hain man ang natawo nga hari sa mga Hudiyo, kay hingkit-an namo ang iyang bituon sa sidlakan, ug mianhi kami sa pagsimba kaniya. Ug sa pagkaduog niini sa hari nga si Herodes, naggubot siya og ang tibuok nga Jerusalem uban kaniya. Nakaingon si Herodes, uy, naa di ay lain nga hari diri. Si Tomas ng ilagid niya, John chapter 20 verse 28, Juan kapitulo 20 versikulo 28. Si Tomas mitubag ug miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Sa my Lord, lumugid si Tomas sa Ginoo ko, ilagid siya nga si Kristo Jesus, iyahang hari. Ang tanan mga Kristohanon mo ilagid unya niya. Filipos chapter 2 verse 9 and 10. Filipos chapter 2 verse 9 ug verse 10. Tungod niini usab, ibayaw siya sa Dios sa kahitasan, ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanan mga ngalan, aron nga tungod sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mga pigok sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang sa ilalom sa yuta, ug aron ang tanang dila managsugid nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Si ang tanan kuno niya mga Kristohanon mo acknowledge, mo ila, mo pigok ang mga tuhod, mga naa sa langit, ang mga naa sa yuta, ang naas ilam sa yuta nga munay gidudaan nga possible ang mga naas impierno. Mo apil di ay og sugid nga siya gid ang Ginoo, mo ila di sila unya. Mga Kristohanon mo na ang gi-imply sa mga verse, mo ila unya ang tanan nga siya gid lagi na ang Ginoo ang hari sa tanang hari. Na giningon ba? Maimpierno na ka, ni adto pagi ka mo ilan niya. No? Unya, na giningon, malangit anak ang muhimo anak. Dili. Igo ra mo ilang kaniya, wa kay lain na nga option. Magkailang yun kaniya nga ang Ginoo, siya tinuod manggid na siya, Ginoo manggid na siya, hari manggid na siya niya. Tuwa kas impierno ba? Muna mga Kristohanon ang problem ba? Kay sooner or later mo ila kaniya, pero ang luoy kay mo ila kaniya pero tuwa kas impierno. Ang Ginoo mahimaya gihapon siya nimo. Imagine. Karon di nimo himayaon ang Ginoo, di nimo ilhon siya, pero later winner gihapon ang Ginoo kay ngano man mo ila ra gyud gihapon ni kaniya totoo kas impero nagtantos. Nagkagot pa imong ngipon pero at the same time mo ila gyud kaniya kay ikaw gyud ang Ginoo, pero mo na giningon to kadito. Ang Ginoo mo na gyud winner gyud siya. Na giningon mahatag gyud gihapon ang himaya niya. Imagine this one. Okay? So ang mga mago ning ila niya, si Tomas ning ila niya, ang tanan unya sa umaabot nga panahonan mo ila gid unya niya. Munang kita bitaw mga Kristohano, maluoy na lang ta ni mga kahig-o bitaw. Ano man? Karon tudloan nimo ilhon ang Ginoo di. Pero unya ni kamatay nimo kay again nalagi kayo na may mga prinsipyo. Pero again ang imong prinsipyo di na magsilbi kung tunang kas impierno. Muila na gyud kaniya. Wala ginang di ka kapildi niya, di ka kapildi. Di ka kapildi sa Ginoo. Even sa moment na nag-torment ka ba, kaya na, wak may laing explanation ni kinsa may nasa love yuta. Okay? Ang Bible ang gi-teach, heaven of paradise of hell. Heaven of hell. Sa mga silong. No? Ilang gito niya. So
So mga Kristohanon, ano di makapila karon? No? Karon. Muna usa sa mga mensahe bang atong iwali sa tao. Karon, ila karon. Ano ato man ka sa impyerno mo ilan niya? Okay? Karon. So, ni ila uni ang tanang tao mga Kristohanon, ang Ginoo hari gid siya. Makuha gid niya. Muna giningon, walay makapugong Dios sa Ginoo. Mahimuot, makakuha gid siya sa maya, mga Kristohanon. Nanay verse sa Proverbs. Hasta mga ito na ng dautan para sa adlaw, sa kadautan. Yang gitagana. Himaya gid ako. Okay? Now mga Kristohanon, tanawon nato ni mga nagpakahari-hari aning kalibutan na karon. Burang si Atalia ba? Nagpakahari-hari usa samtang ang hari gitago usa dito sa templo. Ay nagpakahari-hari sa babaw. Samtang wa pa ang tinuod nga hari. Diri ani atong kalibutan karon number 1 kani si Satanas. Ikaduhang Korinto chapter 4 verse 4 gitawag ni sa diri og Ikaduhang Korinto chapter 4 verse 4 nga kanila gibutaan sa Dios. Itawag sa gamay nga Dios. Dios niini nga panahona sa kalibutan. Na ako rin nagbuta diri sa mga tao, mga Kristohanon, ang Dios niini nga panahona sa kalibutan. See, limited ra. Dios niini nga panahona sa kalibutan. Karon ra panahona diri ra sa kalibutan. Limited nga king, nagpakahari-hari si Satanas. Ephesians chapter 2 verse 2. Ephesians chapter 2 verse 2. Nga kanhi mao ang inyong panaggawi. Uyon sa kahimtang niining kalibutan. Uyon sa prinsipe sa kagamhanan sa hangin. Sa espiritu nga karon nagabuhat diya sa mga anak sa pagkadili masinulundon. So gitawag sa siya diri og prinsipe sa kagamhanan sa hangin. Kahanginan ng iyang dominyo. Meaning naa siya diri sa kalibutan. Naa siya diri sa kalibutan, naghari-hari siya mga Kristohanon. Siya ko rin naglihok ron. Diha ang mga anak sa pagkadili masinulundon. Siya ang nagpaluyuan ng mga dili, mga masinulundon. Ang hari, ang prinsipe sa kagamhanan sa kanginan. Lucas chapter 4. Lucas chapter 4 verse 5. Ug siya gidala sa yawa sa usa ka hataas nga bukid, ug gipakitaan siya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadyot lamang nga panahon, ug miingon ang yawa kaniya. Kanimo igahatag ko ang pagbulutan ni ining tanan ug ang himaya nila, kay kini ginatugyan kanako ug igahatag ko kini bisan kinsa nga akong buot paghatagan. See, ang yawa mga Kristohanon, naghari-hari ni Sharon diri sa kalibutan. Siya ron ang gitawag og hari-hari karong panahona. Ang Dios aning kalibutan na karong panahona. Siya kunuhay ni. Siya kunuhay ni ang hawak nga iyon siya pwede niyang ikahatag ni bisan kinsa nga musimba lang niya. Pwede. Ihapang gioferan ang hari sa tanang hari. Nga sama ni Joash ning sud usa sa period nga ubos siya, waiting sa time nga rise unya siya. So muna ang situation karon. Okay? Na ay naghari-hari. Ang nagkontrol aning kalibutan na karon, nagdikta ana maging harian, nagdikta ana mga masinupakon nga mga tao, nagpasunod ani mga tao diya sa ngit-ngit, naa ang hari nga si Satanas ang yawa. Okay? Yung mga Kristohanon, so ano yung pagkibaw nga nagsunod din kaning hari, dili ka na ay sungay, ay dili ka na. Even though muna siya ang itawag ko image na nag-represent kunuhay ni Satanas karon. Pero actually, ang pagsimba ni Satanas, dili ingon anak obvious, masumayan gyud siya.
ang pagsimba ni Satanas, simple, ang pag-love sa mga butang aning kalibutan. Nga iyang gitayang offer diha ni Ginoong Kristo Jesus. Simple, ingunahan na ang itsura. Okay? Ang pag-love aning mga butang sa kalibutan, sige yung pada sa 1 John, ang mga pride sa unod, ang pangibog sa mata. No? May mga butang sa kalibutan ba? Worldly nga mga butang. Ang pag-embrace, ana, simple mo na siyang simple nga sura sa pagsimba ni Satanas, isip imong pag-follow niya, isip imong king. Dahil simple kung masinupakon ka sa Diyos, simple ang imuhang kings, sure, imong king ang i-follow, ang yawa. Di man yawa akong gisimba. Ano man? Huwag man ko anang mga kulto-kulto, magic, spirit the glass, mga signs, mga ritual, mga sungay-sungay nga maskara, ay di man inana ka-obvious ang pagsimba ni Satanas nga bakit siya kadlukan, di man. Nindot kaayo ang pagsimba ni Satanas. Pleasurable kayo sa katanan, tanawa ang kaning mga butang sa kalibutan. No? Makaibo. Dili siya batik sa imong pananaw. Nindot. Ang ito si Eva, putigid niyang tutukang yun ako. Kaya ang cell sa yawa niya, nindot man kayo na sa katanan. Okay? Ang Kristohanon, mauni ang God aning panahon na ang nining kalibutan na karong panahon na ay pagkahari-hari ang murag si Atalia ang yawa. Nangangkot. Okay? Yung mga mailahan mo kinsa mga ni follow ani niya. Mailahan mo nga ning follow kanya nga imong loyalty na sa hari. Sama tong unang panahon. Si Joyada nailhan nga yang hari si Joash gyud. Kaya maging gipusan. At katong uban ning ilan ni Atalia, ning sunod ni Atalia. Okay? So diri mailhan nato kinsa ni sunod sa yawa, kinsa ni sunod sa Ginoo. Karong panahon na, mailhan nato. Ang magsupak-supak yung diri, siya ni ang naglihok ron sa mga masinupakon, ang musupak sa Ginoo, muna ang imong hari ang yawa. Ang ni-embrace sa offer sa yawa ngadto sa Ginoo aning bungtura, mao na ang hari nimo ang yawa. Ang Ginoo ni balibat nun. Ang ni-embrace karon ana ang imong hari ang yawa. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Kaya ang atong pagdumog dili batok sa dugo ug sa unod, kung dili batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan, niini nga mga kangit-ngit, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa mga langitnon nga dapit. Ang Kristohanon kanisan ay mga magbubuot kuno sa kalibutan, si mga magbubuot sa kalibutan. Mao kuno ni ang kaaway sa mga Kristohanon. Ang imo kunong kaaway dili obvious nga nagbarog nga made of flesh, nga imo sumbag-sumbagon dili. Batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan. Mga higher powers, mga Kristohanon. Mga higher powers nga mo'y nagdikta, mo'y nagset, kanang term, mo'y nagset sa world order aning kalibutan na. Doon. Naamang gitikset mga Kristohanon sa world order. Sa order sa kalibutan ba? Na ay tikset. Kung familiar mo ani, naa ka ng World Economic Forum, dayon UN, dayon naani kaning council, kanang mga council, mga union, dayon mga gitawag og secret nga mga society sa mga dato, ang uban nga ilana sa mga name, Illuminati, uban pa din ang mga masonry, mason group, adagan mga magbubukot aning kalibutan na.
Pipila lang kabuk ang magsabot-sabot sa kapalaran sa tibuok kalibutan. Kung unsa ilang isulti, mo'y tumanon sa tanan nga mga nasod dayon. Musunod dayon ang tanan nga mga nasod. Gano man na? Kaya tanan nga mga nasod, gihawak ang mga liog anak mga Kristohanon sa gitawag og utang. Sa bangko. Ay bangko nga international. Ang kupot, giutangan sa tanan. Asa man mangutang ang mga nasod? Itang tao, asa man ka mangutang? Sa ibang mga silingan, sa bangko. Ang atong nasod, mangutang sa lini, mangutang ni atong nasod, ang atong gobyerno. Asa na siya mangutang? Sa bangko sa tibuok kalibutan. May bangko sa tibuok kalibutan. World Bank. Sabi tag-iana, mga pamilya ng mga dati. Okay? Si mga magbubuot sa tagkas ng mga dapit na nasa lang dikta. Ngayon sila, ang gusto na to, ngayon ang kalibutan, ila din ng ipa supot sa ilang mga sakop, ilang mga sakop, mo din ay magsigi dahil o mantala, yana, mo din ay magsigi dahil o pagkatapan ng mga kabubuton. Okay? Now, for example, sa mga barangay, sa barangay lang ang level ha, na ako nuhay na allotment diha sa gender sa panadiha. Kasi naray budget. Na yung mga activities about na mga may payot, mga lutumbo, iba pa diha. Ang mga budgetan sa sige, kay ay nag-promote ang pahibig ana sa mga hatag-as ng mga dapit. Nga, isuon lang ang mga lisuanan sa kwarta, basta na gani ang kwarta na isgutan, mahitabo na ang ilang mga gustong mga mahitabo. Ano yung mga Kristohanon? Ano yung ginoon? Lisura din na itong mga kaaway, no? Matawang ginoong lison, imagine, baka kayo madapog. Okay? Baka kayo madapog. Asa maning gubatan ni mahitabo, dire. Ang imong mga response, aning mga moves, dire. Okay? Hindi mo ato ng opisina. Ano yung opisina? Kaya mga opisina din sa mga gobyerno, mga kanta man na sila. Outlets naman na sila. Ang mga masterminds, nasa mga tago, mga dire, nasa kangit-ngit, yung sa Ephesians 2, verse 2, sa Ephesians 6:12, kalibutan ni ini nga mga kangit-ngit, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diya sa mga langit nun. So, nag-team up ba? Dautan ng mga tao, dautan ng mga espiritu, nakapay team up ba sa ilang mga dautan ng mga tinguha, dautan ng mga plano? Sobrang kayo lisod. Imo na lang mahibawan. Imo na lang mahibawan ang ilahang mga move, pinaagya ni mga kalihukan sa publiko, na sa gobyerno. Okay? Hinay-hinay lang. Hinay-hinay, hangtod sa katumanan sa tanan nga gipahibaw sa Ginoo nato diya sa propesiya. Sinay mga naghari-hari diri aning kalibutan ng mga Kristiyan. Ang ilang mga palisiya dili gyud uyon sa pagbuot sa Ginoo. Okay? Ako nakita mga gamay nga skit. Ang interview niya kay banker. No? Tabig sila. Iyon siya. Kasi purpose ng bangko. Iyon siya. Sample lang tika. Nakakay 100. Ang kaming bangko, begon mi. Kanay mo 100, no? Ay nagibutang sa imong bulsa. Kuyaw na, bawa. Ang bina, kami hipos anak. Okay? Ay sigurado na din naman. So, ang bangko, kung adin sa 100, dayon, makakwarta pa siya nimo. Ano man? Kaya imo 100 naman din ako, bayad ka ha, kaya ako na nagbantay. Imagine. Okay? Pagbayad na kaniya, kaya siya nagpupot sa imong kwarta. Kaya namutan na rin itong interview. Dayon, kada imong kwarta, makakwarta pag imigdapuan na imong kwarta. Nagbayad ka na mo, nakakwarta minimo. Dayon, gamito na namin imong kwarta nga mangwarta mi. Magpautang mi. Amo ipautang ni 100 nimo sa mga gusto magnegosyo. Okay? Amo ipautang. Then, ang iyang
Ipangutang niya ato, magdata na sa interest. So, ang imo 100, kaka nakikwarta na himo. Nakakwarta mis imo 100. Ano siya? Ya, dayon, ang buhato na to ng utang, pag sige, panudlo sa mga tao, palit mo ani, para makakwarta sa to siya, kaya nangutang man siya sa bangko, kaya mabayad man siya sa bangko. So magsige siya panawag sa mga tao, uy, palit mo niya akong tindari, bisag wa ko na ka magkinahanglan, i-convince ka nga naginahanglan ka ani iyang produkto. Aron mo palit ka. Okay? Kaya aron na siya ikabayad sa iyang utang ato sa bangko. Ya ikaw, mamupalit, so wag ka magkinahanglan, ang rotation nakakwarta. Nakakwarta siya, nakakwarta. Ang bangko gina nakakwarta na. Kaya ingon na itong lalaki. Isa masana masig paninda ang mga butang nga wa na ito gikinahanglan. Isa ang amo mga ipautang. Okay? So nagtuyog-tuyog ang circle ba? So gato kuya walin, na mga scheme, na mga schema aning kalibutan ng mga Kristo ng mga pakayag dili gid siya fair, ungodly gid siya ng mga pamaagi. Okay? Muni, Ephesians 6:12. Kung imo ning kunis-kuniso ng Ephesians 6:12, ang iyahang mga itsura ani sa real nga world, ilingig kayo ni mga Kristiyan. Manigil ang imo mga kaaway na asa? Mga kagamhanan, sa kahanginan, espirituhanon nga mga dautan, nga mga kalibukan, o mga tawhanon nga mga kayabag na combine. Unang Kristohanon dapat ay mo weapon ani mga Kristiyan na nasumpay anak. Ang armor sa Dios. O imong counter anak. Kung namingon sila, ang Christian mo kuno ni ang lisod nga makontrol. Ano man, naay pamuot iyaha, inasikad sa pungos. Okay? Una mga Kristohanon kani pagpangalagad sa Ginoo na sige balik-balik, di pwedeng binurong ani. Ano man, ang mind, apil na sa pagpangalagad, di pwedeng Christian magpabilin burong. Una ko, magsige gini ka kabadlungan, pasabot nga naa kay pangunahon ang pagkaburo nga dapat imo nang talikdan. Una siya ang message ana. Dili kay sige na mo kabadlungan. Labara ani kinabuhi undang ko be kay sige na mo kabadlungan. Dili naa kay kaburo nga dapat undangon nimo. Okay? Kay papangalagad sa Ginoong mga Kristiyanon ang huna-huna nato dapat klaro ni. Kaya na to mga kaaway ay naghari-hari diri ang kalibutan na. Dayon kani mga itawag mga tao nga piling nila sila ang Ginoo. Naghari-hari gyud literally aning kalibutan na. Like for example aning Herodes. Matthew chapter 2 verse 13. Matthew chapter 2 verse 13. Ug sa nakapauli sila ani karon ang usa ka manulunda sa Ginoo nagapakita pinaagi sa damgo kang Jose. Nga nagaingon, umangon ka o dad-a kauban nimo ang bata o ang iyang inahan. Ug kumalagyo ka ngadto sa Ehipto. Ug pabilin ka didto hangtod nga pagaingnon ko ikaw. Kay si Herodes magapangita sa bata sa paglaglag kaniya. Kuyawan si Herodes, ano man, uy, naadya kay kompetensya ng hari. Patyon ko na. Ano man, di siya gusto mapulihan siya siyang pagkahari. Mura sa si Atalia. Kani si Herodes ba? Ikuan raman eh, gibutang raman eh, di man nilihit ni mga hari. Gibutang raman eh sa mga Romano. Okay? Ang Kristohanon ay mga tao na ng kalibutan na mga feeling nila hari sila. Muna ang ubanggit, obvious kaayo ka ng mga diktador. Okay? Di na papuli. Bisag ilang mga pamatakaran, pulitinan sa yupa, di magpapadlong sa mga gisakupan ng mga tao. Di sila hari. Another example, si Pilato. John chapter 19 verse 10. John chapter 19, Juan kapitulo 19 versikulo 10 11. Busa, si Pilato mingon kaniya, dili ka musulti ka nako. Wala baka mahibalo nga ako may gahom. Claim siya, proud siya. Wala baka mahibaw nga ako mo inaay gahom sa pagbuhi nimo ug naa sa ko'y power nga mo ilansang ka na nako ang desisyon nakasalalay. Ang pride sa usa ka governor. Ang tubag ni Cristo Jesus na natiurok si Pilato. Si Jesus mitubag kaniya,
ikaw wala untay gahom batok kanako. Gawas kung kini gihatag kanimo gikan sa itaas tungod niini atong nagtugyan kanako dinhi kanimo mao ang may labing dako nga sala. Yun sa wa man kay gahom kung wa naghihatag nimo sa babaw. So imagine mga Kristohan, feeling ni Pilato, ako mo tag-iya sa power para buhian ka o dili ingon ang ginawa man nimo naman sa babaw. Kung itugot sa amahan nga mabuhian ko, itugot kung dili itugot nga mabuhian ko, di man ko mabuhian nimo. Bisan pag naa kay power, bisan pag gobernador ka, bisan pag hari ka. See? Pero karon mga Kristohanon, na mga tao feeling nila ilaha power. Murag kinsa makalingkod sa mga posisyon. Bisan pag kapitan lang magsugod, kapitan, bisan ganig purok leader lang. Pura naman ganig hari ang uban. No? Ano lang kaubsan gid ba? Purok leader, kapitan, mayor, congressman, senator, gobernador, secretary, judge, presidente, general, sargento, pa mga military ranks o police ranks. Mura nang ganig mga Ginoo. Maghari-hari, murag kinsa. Okay? O itong sama itong pagkadakop ni President Duterte, hearing, iimbestigahan, o nilabas yun nga si Tory, murag isang hari. Atong panahon na si Tory ang judge, atong panahon na siyang Ginoo. Naay mga general dito sa military nga base, ang mga general, wala nang ilabot, si Tory tan. Siya tan. Siya nagdesisyon. Siya na kuno ang matuman dire. Imagine, what ay korte dire sa Pilipinas? Siya na ang judge, siya magbuot ng amoni dapat kita may tabo. Pero muna giningon ay nagsugo niya. Sa masal to, ang feeling sa hari, gisubay man, gisubay. Sa mga gila pinuturay na. Pero mga hari ba, kupot lang mga posisyon. Okay? Mga mayor, makatamparos ng tao, makahimaraot ng tao, diya ang murag yung siya. Imagine, ano ni Makison, kaning mulan sa bitaw, ka nang-apply ka anak sa mga tao. Pero sa Pilipinas nakakita og nang-apply, kamurag siya ang boss. Kaya mo lansar ka ba, nang-apply in taong ka anak. Muna kung usa ka strict ang pagpang-apply trabaho, ingon anak sa punta ang pagpang-apply sa mga tao. Mata nga naman suri-suri na maglaman ng lamano. Kaya ang mga tao ito mo pa baknaan, sir, dili, barog straight niya, nang-apply na nimo. Okay? Nakakay right mga utana, sir, o sa imong plano sa ito ang komunidad? Kaya nang-apply ka man ako, kaya among boto man akong ang akong boto gikinahanglan nimo, nang-apply ka man ako para mulingkod ka diha, magunsa diha ka diha. O sa imong plano, o sa imong puyo, o sa imong buhaton para ang mga mamulubyo nimo. Ang mga problema, ma-address nimo ang mga problema. Nang-apply man na siya ni nato. Ay karon mo na mga artista. No? Ang tao pa may dili, nang-apply na nimo. Ikaw dapat ang mutulid diha pangutana in town. Unta ng last election, wala dapat na unta diha public diha nga stage sa plaza ba or boardwalk i-announce ano man magpaila-ila siya o ipahibaw niya iyang tuyo para sa inyong mga boto. Wala lang binitabok na murag isolated ka ito, nag-tented to bukid to, nag-tented to, isolated ka ayo, wala kay forum na magpahibaw sa tanan sa ilang mga tuyo. Nang-apply na siya nimo. Pero karon apply o kanang trabaho. NBI pa. Clearance, police clearance, sa pa, college graduate. Yan pa man, pinabutak pa ang grado 90. No? Legit. Pero ang mo apply para mo alagad sa komunidad, lamano rag ngisi. No? Lamano ra og smile. Ang requirement, ba? Okay? Dapat na agad untay standard.
Nasa itong malaod, able to read and write man. Ang kabang mabasa, pwede mo lansan. Pero abot pasabot na ko ba? Ang paglingkod di ba? Lagi kong standard ba nga, ang paglingkod di, ito na klarong plano. Hindi ko ito mungisi lang. No? So yung anak mga Kristohanon, na magpakahari aning kalibutan na. Yung na makalingkod na gani, marami makin sa mga Kristohanon. Ulipon in tao na, kung tawag ba siya, public service. Kung sa din na, ulipon ka sa publiko. Dili ka Ginoo sa publiko, ulipon ka sa publiko. Okay? Gamiton ang mga resources sa gobyerno para sa iyang kaugalingon, para sa iyang mga lakaw, para sa iyang pamilya. Di na ingon na, dili ang publiko mo yung nag-alagad niya. Ang ikaw ay alagad sa publiko, mo ng public servant. Ang Kristohanon, naagyo ingon anak, pastila naman lang. Utong sa una, mga emperador sa Roma, o nagyog mga Ginoo. Kung naabot gid sa punto nga nagpasimba na gid sila kay Ginoo gid ilang paminaw silang kaugalingon. Sunod mga Kristohanon nga nagpakahari-hari sa kinabuhi sa mga tao ng kalibutan. Personally, kaning pamilya. Ang pamilya magbuot-buot sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Matthew chapter 10 verse 36 or 37. Matthew chapter 10 verse 36 of 37. Ug ang mga kaaway sa tao mao ang sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nahagugma sa amahan kung sa inahan labi pa kanako, dili tapos kanako. Ug ang nahagugma sa anak nga lalaki kung sa anak nga babae labi pa kanako, dili tapos kanako. See? Ang pamilya mga Kristohanon usahay maghari-hari sa imong kinabuhi. Butan ka kung mga lagad ka sa Ginoo. Kaya murag sila ang matuman. Ang mga kaliwat, ang mga tiyo, ang mga tiya. Murag sila ang matuman ba ni ikaw, butan ka nga. Ayaw anang pagsige. Pinuhuan ninyo. Sige na lang, Domingo, holiday. Sige na lang, kami di maging holiday. Lagi na, kinsa man ang basihanan. Ang Ginoo man ani ang basihanan. Yung sa tawag kaning Domingo, Lord's Day. Wag gina mayon og Lord's Half Day. Lord's Day. May tag day, usa man whole day. Whole waking day. Okay? Kristohanon. Ang uban half day lang din maligo ng dagat. At tulig mga kalingawan, suri-suroy. Uy. Ang sa unang adlaw pahulay, whole day gid sila mamalandong sa mga kaayo sa Ginoo, sa mga buhat sa Ginoo. Since ang mga Kristiyan nagpundok sa Domingo, unang adlaw sa semana, Lord's Day, whole day po sila magpundok, maminaw sa pungos Ginoo, mamalandong, makauban ang mga kaigsunan. Whole day ay dedikar, ipahuway para mamalandong sa pungos sa Ginoo. I-half day nimo, kaya para lang dahil lakaw, na outing. Basta naman ang mga Kristohanon. Tingnan naman, ang pamilya maghari-hari siya usahay sa ato ang mga kinabuhi. Una yung unang Ginoo, magkaaway gyud ang iyaha sa iyang pamilya, usahay. Okay? Makontra gyud. Makontra gyud ka. Kung di ka mutuman nila. Masuko sila. Nagpaka hari-hari sa iyong kinabuhi. Murag hinumdumila na si Atalia. Dahil kani, ang Kristohanon, bahandi. Matthew chapter 6 verse 21. Kay kung hain ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing kani mga Kristohanon, o gani ni maghari-hari sa kinabuhi sa Kristohanon kani paitsad ni. Asa yang bahandi tuwa na nimo sa makit-an dito. O yang bahandi tuwa sa duwa-duwa adto na sa duwa magahin sa iyang kusog ug panahon. O yang bahandi tuwa sa babae adto na siya mugahin og panahon. Kung ang iyang bahandi na siyang negosyo, maunay palabihan sa iyang panahon. Kung iyang bahandi kwarta, agto na siya magyampungan. Kung iyang bahandi sugal, agto na siya magyampungan. Ano man, kung asay mong bahandi, tuasan ka. Kung imong bahandi ang Ginoo, tua ka sa mga tao na nag-alagad sa Ginoo. Anak kasi. Kung imong hari, bahandi. Kung imong hari, bahandi nga, utang-tang, material or anang lahi, dili mga material, mga passions, mga love, kung yung bahandi,
tuasag ka anak magyampungan. Pamailahan nimo ang passion sa tao asa iyang pagbati at tunan nimo siya makita nga magyampungan. At tunan niya igahin ihuwad ang iyang resource, ang iyang time, ang iyang body, ang iyang mind, ang iyang love, ang iyang feeling at tunan dito padong asa iyang bandi. Ana mga Kristo, mailahan nimo. Mailahan gina nimo. Kaya makita amang gina. Muna iyang hari sa iyang kinabuhi. Mao na ang hari sa iyang kinabuhi kay mao man na iyang gisunod-sunod sige. Okay? Dahil kani mga Kristohano nga maghari-hari din sa kaugalingon ang sala. Roma Kapitulo 6 versikulo 16. Wala ba ka mo manghibalo kakang bisan kinsa magatugyan kamo sa inyong kaugalingon ingon nga mga ulipon nga matinumanon maulipon kamo niadtong inyong ginatuman kung sa sala mo ng tuman ngadtos kamatayon kung sa pagkamasinulundon ngadtos sa pagkamatarong. Pero mga Kristohano sa sala kani kuno ka magsunod maulipon ka sa una imong hari. Kanang naa kay sa mga Kristohano nga di gyud nimo kabiyaan mao na ang imuhang hari. John chapter 8 verse 34. John chapter 8 verse 34. Si Jesus mitubag kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, ang tagsa-tagsa nga magpakasala ulipon sa sala. See? Mao na imong hari mga Kristohanon. Kung naa kay sala, di na nimo kabiyaan. Masigi kay imong piso di bitaw di ko kabiyaan ni, di ko kabiyaan ni. Mao na imong hari delikado kay kana mga Kristohanon nga naman daton kanas kamatayon. Kay dili gani si Ginoong Kristo Jesus imong hari, ulid yun na tanan ngadtos kamatayon mga Kristohanon. Matuuran yun na siya. Kay ang tao ba wala, dili mangguni mo yung atong design. Dili na siya ang angayan ni mo nga king nga sundon. Ato ni mo isubmit ang imong kaugalingon, dili manggun dapat adto gyud na sa hari nga tinuod sa Ginoong Kristo Jesus. Kay na mga Kristohano sa history no, daghan kay evidence ani. Adto gyud nimo ibutang imong loyalty sa mga false nga king, apil gyud ka mamatay kuyog ana. Mga nakita na ng mga salida about kingdom dahil na ay puli ang katumaning alyansa atong nga king maapil gyud og kamatay. Ang mga fake nga mga king. Nato mga Kristohano, ay story sa England gihimuan man nagsalida kanang rebel king or the outlaw king. Ang kato siyang lord nganing follow sa foreign nga king, napatay gid siya. Adong naman mag-start ang revolution sa katong mga lumad yun. Ilang kang gikuha iyang side nga kuyog na mo ning alliance naman siya, ning alyansa naman siya sa pikas nga king of foreign. So gipatay siya for the sake na lang na mo tabit gito siya. Patay siya. So may tabok yun mga Kristohano. Every time ibutang ninyo inyong loyalty, ang inyong gugma sa dili tinuod nga king, mo end gyud na sa imong disaster. And finally, ang king nga kuyaw nga imong sundon, ang kaning imong kaugalingon. John chapter 12 verse 25. Ang nahagugma, Juan kapitulo 12 versikulo 25. Ang nahagugma sa iyang kinabuhi mawala kini kaniya. Apan ang nagadumot sa iyang kinabuhi dinhi niining kalibutan na gitaganan niya kini alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung kinsay mo alagad kanako, mununot siya kanako, ug guhain ako, atua usab ang akong alagad. Ug kung kinsay mo alagad kanako, siya pagapasidunggan sa Amahan. Si kaning kaugalingon mga Kristohanon ba? Grabe gani imong pagtamod ani imong kaugalingon nga hadlok kang mawa na or like for example, kanina ito, mga alagad ka sa Ginoo, nagi-point sa imong kinabuhi nga ora makaimong kamurag, wala na kakailakin sa kamurag na wag tang ang imuhang sense sa self. For example, kanina bitang sama na ma-feel mo ka na magsangyaw ka sa public. Makita ni mo ang tinanawan sa mga tao nga murag ipatay na ka. Murag makausay makayon kasi mukha galing kinsa man ko, unsa man ko, ano dahil ani naman ko. Dapat na ako sa akong comfort zone, ako sa balay, ang nakinaki, nahida-hida sa bugno nga panahon. Love ni ba imong kaugalingon ba, imong gi-care, imong kaugalingon mo,
usay ma-question ka mga naunsa naman to. Ano na abot ang diskusyon ko ngani una ko sa mga tao. O na imong kaugalingon nawala na sa equation. Ang imong gipalutaw ang kinabuhi ra gyud ni Kristo Jesus. Pero once mo start ka consider ana nga ibalik to nimo nga uy di ko ani nga life nga murag awayon ko, murag ubos ang pananaw sa mga tao nako. Di ko ato ko sa life nga powerful ko, taas ko, kinangan ko sa mga tao. Dili ko ani nga murag gapos krasada nga murag nanghangyo ko sa mga tao, mamutuo ni akong pinuhuan. Mga Kristiyan, once mo balik ka na comfort nimo muna panahon ng imong gilawi imong life, ang imong nang Ginoo. Ang nahagugma sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. See? Kung ginamasa, kung idasig sa matag usa, ayaw ibali imong life kung maka-feel ka murag nawagtang imong kinabuhi o ani pangalagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, nagsunod ka. Nagsunod ka sa Ginoo. Ano bitaw nag-matter imong kaugalingon? Ano na mag-matter imong kaugalingon? Baka na murag wala kay pakialam kinsa ka. Bahala na, basta ang matuboy sa Ginoo. Ang yangan, makuan, ang message, ma-spread, maabot, ikaw, wala na kay bali. Ang mura na lang kag wala. Kana mga gusto na welcome, nagsugod ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Dili kay mura nag-hold ka sa mga title, sa imong dungog. Ako na ilhan ra ko sa akong mga higala sa una nga ingon ani ra. Kay mo na mai, ush, uy, wow, makay na mga inana. Mga gusto murag wala nimo gilab ni imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon murag dako pag porsyento nga mo'y hari sa imong kinabuhi. Wa ka totally good mo step out. Sa pagsunod sa Ginoo. Kay mo na napakagipigan mo sa kanang gipigan nimo. Ang imong pagkaikaw kung sa muli ka. Importante kay kasado. Puta man ang importante ko eh. Ang sa gimawa ang pagpangalagad sa Ginoo mo dagingon. At yun ang daan nga pagkatao. Ay imong karaan nga pagkatao. Andam ka ba? Andam ra kang mapakaawawan, andam ra gyud ka. Muna ito i-build mga Kristiyan. I-build. Ikuan imong kaugalingon, daday imong kaugalingon. Kaya muna gano'n ang Ginoo naglihok sa kung kasing-kasing para makabuhat ani mga butang. I-build imong kaugalingon padung anak. Kay ang nahigugma siyang kinabuhi, di gina magsilbi. Dili imong dili. Apan ang nagadumot sa iyang kinabuhi dinhinining kalibutan na gitaganan niya kini alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Si itagana ba kinabuhi ba? Dili imong itagana imong kinabuhi para sa imong kaugalingon. Itagana na imong kinabuhi ba para sa kinabuhi nga walay katapusan ba? Igahin. Nagkatong kagahapon ang mga bata gipa-experience na to anak. Kaya nga naman training. Ay na bata pa. Igahin. So naka-feel sila uwaw yun. Naka-feel sila kulba. Naka-feel sila lain, nga murag kapoy, nga murag duolog mga tao. Pero muna, practice na sa igahin imong kaugalingon. Ang mawala imong kaugalingon, bahalag wow. Okay? Ito ako silang inang nga, sagdi lang, muna pabaga sa tinarong. Kaya kung na magpabaga sa binuang, pwede kita magpabaga sa tinarong. Yan ba na giniwan, ang himaya sa Ginoo, halag ikaw diha ay makita ni mong amigo nga kung sa di mo ay nagsangyaw yung murag mawaw ka ayaw ikaw gano'n man ang Ginoo na sa tanang Ginoo ang imong gidadang nga bandera kung sa gubat pa mga Kristiyanon murag tag naa sa patag ba nga nagdatag flaggan sa Ginoo yung nagtagan ta abante or ako ba naglakaw na siguro pero ang gabante gihapon okay kaysa ito nagpungkot na lang dito sa labas kahoy din ako ay ako, puro sa lagi ka ako. Igasto na imong kaugalingon ba? Igasto. So mga Kristohanon, muni ang mga hari-hari ani atong kalibutan o ani atong kinabuhi. Asa man ka, adto ka dapat sa hari sa tanang hari, si Ginoong Kristo Jesus. Sundo na to si Juyada mga Kristohanon. Nagduduol man sa Juyada. No? Okay? Juyada. Sundo na to si Juyada. Nga, ibutang niya ang kaugalingon sa peligro. Giilagid niya. Kinsay harit niya. Wa siya malipat. Atalia, pag kuning lingkod niya, di ka hari. Ang akong hari, si Joas akong hari. Ako ning iluhon, ako ning tipigan bataa, ako ning alagaran bataa, ako ning proteksyonan ning bataa.
hangtod sa iyang pagsulpot niya sa trono. O sa nakita, kailatas itong hari, ang akong hari si Ginoong Kristo Jesus, dili ang yawa, dili ang mga punuan aning kalibutanan, dili ang mga hari aning kalibutanan, dili ang mga kapitan, mayor, isa na sila diha, dili ang akong hari ang Ginoo, dili akong kaugalingon, dili ang sala, patya ng mga sala diyan, mo di ikahari, akong hari ang Ginoo, iyang kabubuton akong sundon, hangtod makita na ginbutumaw ang Ginoo, Ginoo niya manaog aning kalibutan. Okay? Ang Kristohanon, butang ka na sa tuhuna-huna, butang ka na sa kasing-kasing. Ang Ginoo atong hari. Kaya muna kung magsige kag sulti ara sa imong kaugalingon mga Kristohanon, ang Ginoo akong hari, sigurado ang makita sa atoang adlaw ang pagkinabuhi. Kadili ang sa imong hari, dili imong kaugalingon imong hari. Sama mo baliban kag badlong, ang imong hari imong kaugalingon. Ang di mo kami na anak badlong. Ay man na, ambag man na. Kung balantay mo na, alagad mo sa Ginoo, bantay nimo. Imong kami na anak. Kaya ang imong kaugalingon mo sundon, ako na imong kaugalingon imong hari. Dili ang Ginoo. So kana tan-awon siguro doon tanak mga Kristohanon. Siguro doon ato dili yawa atong hari. Kaya masibang para nato atong Ginoo ang hari niya, ang mga butang day nga gipangtunol sa yawa mo imong paborito. Okay? Ano to mga Kristohanon? No? Mga kapistahan. Kristiyan man may kapistahan. Kristiyan mo nga pistahan. Ano giniwan? Ang ilang hari ng mga Kristohanon ang tao. Ilang gustong lipayon ang tao. Mga Kristiyan ron. Kay para sa kung mga kaliwat pa. Ay naman, hanggang importante, mo kaliwat o ang Ginoo. Mahadlok sila malain ang ilang mga kaliwat. Hay may importante yun ay, ang Ginoo ang kaliwat. Ang Ginoo may importante yun. Ang iyang kalipay, ang importante din ang ilang kalipay. Malain mo kung saan di kumadso. Ang Ginoo, di ka magpunong ng malain. Kuna. No? Ano man? Anong mga kapistahan, mga so, simple, idolatry ng yun na siya. Ano man? Nag-alagad naman na sa binuhat. Imagine, haguan ni mong ingunanan ang utang kang Santos Duburan sa San Jose. O Isidro ba ito? Haguan ni mong ingunanan, kumbira. Ano man? Ngayon dahil, kay amo mang gi-honor ang iyang kinabuhi. Kung gi-honor ang kinabuhi, sundon ni mo iyang kinabuhi. Sundon yung kinabuhi. Ano, mag-bisko man lagi. O din ang kinabuhi ni San Jose. O din ang kinabuhi ni Isidro. Di man. Kinsa man ang Isidro musika niyong pasabot. Di man na mo ang kinabuhi nila. Yamin ka, wala mong gipistahan kaya among sundon ang ilang kinabuhi. Di man na mo ilang kinabuhi. No? Idolatry na siya. Nag-alagad na sa binuhat. Ihaguan o maayo ang binuhat. Ang magbubuhat ang haguig maayo. Alagari sa imong kinabuhi. Unang mga Kristiyano, subo, lahi na ang hari ang isunod. Lipayon na ang mga tao, lipayon ang kaliwat. Malain man sila. Atpon lang ginamo. Kaya pero may magsimbang Diyos. Ang kaliwat ang namo. Ang link. O, kapag simbang Diyos, sila nagsimbang Diyos, sila yung lipayon. Wala ay bisita. Muna nag-andaw na rin pagkaon. Kasi tuyo sa bisita. Diyos, ikaw, serve ka niya. Simple naman ang mga pagtanamot, mga Kristohanon. Ngayon din, ay, mura ba sa mga parisiyo eh? Dogmatic man kayo mo eh, judgmental man kayo mo eh. O well, ikaw mo ng judge mo na mo. Okay? Mura po mong parisiyo. Kaya nang judge mo na mo nga bati. Bati nga mamandlong, kaya dapat kong Christian, dili dahil mag-ingunanan. O nang judge mo na mo. So same, ako sa same nga boat. No? So mga Kristohanon, mauni, i-prove nato ang atong hari ang Ginoo. Kaya mga Kristohanon, padung na ang time nga manaog na ginunya na siya. Pagkanindot ka ng adlaw mga Kristohanon. Dili ikatumbas na ang tanang Domingo sa humba nga labi nga sudan nato anong lakyo. Okay? Padung manaog siya. Ang Ginoo. Pila na lang, wag yun ta kihibaw, pila na lang. Ang mga sign, klaro. Nagkagrabi na ang mga sign. Sama ko sa babae nga nagbuntis. Nag-anam, nagkagrabi ang mga birth pains ko. Nag-anam na. Ngayon sa na mag-ihakalo na anak. Mag-anak. Same ko na rin kalibutan na. Hapit na yun ang pagnaog sa Ginoo. Hapit na yun.
ang atong hari, atong nagyong mahimaba. Okay? So mag-ampon ta sa ilong. Salamat ha. Gabatan o balaan nga mahan, salamat Ginoong Diyos sa paano sa kupang amo karong Ginoong pagkadunganan sa pagsaw, sa pag-andong, sa kamatayon ni Ginoong Kristo Jesus. Mahan kinamong giampo diya kanimo sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus nga mo manluluwas. Amen. Ayaw tag-distribute. Ang simbolo sa lawas ni Kristo Jesus, pikas-pikas alang kanato at tunungan. Ang kupa ng simbolo sa bagong kasabutan, kaya sa iyang dugo at tunungan. Tapos ta? Ang butang, gamahan o balaan nga mahan magbubuhat sa langit o sa yuta. Salamat sa imong balaan nga pulong karon Lord, nga nag-remind na mo kinsa ang amo ang hari. Amahan ni gamahanan, abangin pa ang Ginoo, nga di gid mi Ginoo kanang bitik among pananaw Ginoo pagpanabot. Kaya narabay lain nga naghari-hari aning kalibutan na. Ula pa among kaugalingon Ginoo nga murag pagpakahari sa Lord. Abangin tami nga mas-center gid among focus ni Ginoong Kristo Jesus ang hari sa tanang hari. Ug anha gid mi mosunod Ginoo tibok na mong kinabuhi nga diig sapayan Ginoo kung unsay dangatan sa amo ang mga kaugalingon. Lord, tabangin tami na makapadayon gid mi aman kay gid mi sa grasya gid kinahanglan Lord nga padayon gid sa pagsunod, padayon sa pagbantala sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus. Limang nalugbalaan nga amahan kining tanan among giampo gipasalamatan. Pinagi lamang sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen.
Ako nga silent. Hala! Hala!